Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Pinoy Trending. Representative Barbers. Ito yung asawa ni Ace Barbers. Representative Barbers gustong malaman kung bakit yumaman si BP Sara Duterte. Ibinahagi ni Surigao del Norte Representative Bernadette Barbers ang kahalagaan na sana'y malaman kung bakit yumaman si Vice President Sara Duterte. Sa impeachment hearing, pinakumpirma ni Barbers ang taon-taon na pagdami ng business interest ng mag-asawang Duterte at Attorney Mans Carpio. Ito ang sabi ng kongresista. Merong maipakita sana sa atin kung ano ang importansya o rason ng pagdami ng mga interest sa mga negosyo ng mag-asawang Duterte Carpio, like paglaki ng kanilang income, net worth, at halaga ng kanilang yaman. Yan ang kanyang pahayag sa kamera. Tumanggi naman na magbigay ng kanilang obserbasyon ang Office of the Ombudsman at sinabi na binabasa lamang nila kung ano ang nakalagay na mga dokumento na nakuha nila. So, ito ba yung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na sinabi niya nung Lunes atin, the coming days, may pasabog. Dahil mag-attend ako sa hearing sa Kamara. Oh, ano ang pasabog na ombudsman? Yung in charge ng SALN, nandun. Dala-dala ang SALN ni BP Sara, I think from 2005 to 2025. And that SALN is a public document. Lahat ng, ako mula tinyente ako, unang taon ko sa serbisyo, nag-file na ako ng SALN ko hanggang pagre-retire. Pag-retire, kumpleto yan, taon-taon yan. May kopya ko, may kopya ang aming Army Headquarters, may kopya ang AFP Headquarters, then ultimate copy nasa Ombudsman. So, no problem, diba? Kaya lang, ayun ang kine-question nila, bakit from 18 million, after 16 years, naging 88 million. Doon sila nakapokus sa pag-increase na dapat, dahil grounds ng impeachment nila is unexplained wealth, dapat yung complainant ang nag-attach ng documents or evidences para patunayan na unexplained wealth si BP Sara. Kaya lang wala silang may pakita to a point na sinomon nila o sinumpuin na nila ang ombudsman, o yun, nagdala ng SALN. Ngayon, gusto ni Congresswoman Barbers na ipaliwanag, bakit dumami yung income? Anong may paliwanag ng taga-ombudsman? Wala, dahil kung ano ang nakalagay doon, yun lang ang nakakatawa ang nangyayari talaga dito sa ano. Bakit? Wala bang karapatan ang mag-asawang Duterte Carpio na yumaman? Sila na lang ba? Kami nga, hindi naman kami super yaman. Galing kami sa pobreng pamilya. Kaya lang, every year, sa tulong ng Diyos, unti-unti ring tumataas ang aming ari-arian. Noong una, wala kaming sakyanan. O ngayon, meron ng sakyanan. Noong una, bahay namin, wala kaming bahay, nakikitira lang. Ngayon, meron ng bahay. Noong una, wala kaming lupa,
Ngayon, meron na kaming lupa. So, bawal bang asenso? Nakakatuwa, no? Pag uwi ko sa aming bayan, sa Bangar, La Union, pag bakasyon ko, wow, grabe, asensado na. Yung mga kakilala ko noon na parehas naming hirap na hirap, ang gaganda, sorry ang gaganda na ng mga bahay. May mga sakyanan na. Yan dahil kung magsipag ka lang, talagang ang papupuntan mo is mag-increase ang imong network. Ang importante is hindi galing sama-sama yung source ng income mo. At yan na, nag-challenge na si VP Sara. Sabi niya, kung mapapatunayan ninyo na meron akong unexplained wealth, magre-resign ako kaagad. But if not, sabi niya, galingan nyo lang sa inyong impeachment dahil pag naging presidente ako, hahabulin ko kayo, kayong mga magnanakaw sa kaban ng taong bayan. Binanggit niya yan sa isang interview. Kaya ako naniniwala ko na itong pagyaman ng mag-asawang Duterte is through hard work. Talagang alam mo, yung law firm, basta magaling ka lang may mga kliyente ka, malaki ang kita dyan kasi may mga kakilala ko na abogado, trabaho silang law firm. Basta importante, yung record mo lang sa law firm, may mga napapanalo kang kaso, maraming kukuha sa iyo. So yung mga kliyente, handang magbayad yan. Basta lang, matulungan mo sila sa kanilang legal na problema. Kaya, kininto ko yung 16 years, 70 million ang pagtaas ng yaman ng mag-asawang Duterte. So, for every year, halos 4 million lang ang average na pagtaas. That is very, very possible. 4 million a year, mag-asawa sila, nagtatrabaho. Kaya ngayon, bakit yumaman ang vice presidente? Problema nyo yan. Patunayan ninyo o patunayan ng complainant. Ngayon, wala kayong dokumento, kaya lumalabas, fishing expedition ang ginagawa nila sa Kamara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan og sin nga nagkuha gyud og yang sa gitabang sa ngayro bisag ulan, excited gid kayo sila. Salamat kayo. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So silupin og isumpay-sumpay ra gani ang mga silupin og ibutangan og mga kahoy sa ibabaw. So mo na ni siya. So gantos yun sila sa ulan. So karon natagaan na sila giro og na kuha na gyud makaatop na gyud sila. Salamat gid ko sa Ginoo sa nagtabang sa amoa kay nangan gid mi nga makaatop mi kay tan-aw among atop kay sulupin ra gid ang among kuan sa among kuan abuhan ug sa among balay ug mao ra na daghang salamat. Maninaot unta mi nga magpadayon ni nga hinabang sa matag usa nga amo ang mga tao kay daghan pa ang nanginahanglan gid sa amoa kay mo ra gid na ako amo. Pila na din ni katuig ang inyong balay? 8 katuig na gyud ni among balay. 8 na katuig. So mao nga gaulan na gyud. So pila na da imong anak? Duha akong anak. Duha na. So kuan na gyud ba karon makabalay na mo ug labi na og kuan na tay mga anak so di na mo maganto sa ulan.
So salamat kaayo. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa amoa. Sige, salamat.